So, atin pong pag-aaralan ngayon is all about a man of integrity. Ano po ba ang ibig sabihin ng integrity? So, sa Biblia, tinatawag po yan na ang man na merong integrity ay isang taong upright. Or, in the other words, siya rin ay isang righteous na tao, matuwid, or a just. Yan po yung mga pagdi-describe ng Biblia patungkol sa mga tao na merong integrity. And integrity means faithfulness to high moral standards. So, kung pinag-aralan na, pinag-uusapan yung high moral standards, wala na pong pinaka-standard na makikita natin na merong mataas na moral, kundi ang banal na kasulatan. Ibig sabihin po, ang man of integrity ay nabubuhay siya na kung saan ang salita ng Diyos ang ginagawa niya na standard ng kanyang buhay. At hindi niya ito hinahaluan ng standard ng sanlibutan. At yan po yung nais ko rin ipaalala sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Huwag po natin gawin na magkaroon tayo ng double standard sa buhay natin. Alam niyo po yung double standard. Okay, so si Pastor Ador kasi ay nagsusupport sa mga missionaries natin at pastors natin. Ngayon, minsan nabanggit ko lang na sila Pastor Sammy ay organized na. Ano yung ginawa niya? Hinintuan na niyang suportahan. 750 lang naman yung sinusuporta monthly. Okay? Kasi raw, church na. So, doon ko nakita yung pagiging double standard. Bakit po? Kasi marami siyang mga pastors na sinusuportahan na matatagal na sila ay church. Okay? So, at talagang umaabot na ng 20 years mahigit yung iba sa kanila. Malalaki na yung mga churches. Mararami ng mga members, pero sinusuportahan niya. Ngayon, yung pastor natin dito sa Mount Olives, nalaman na niya na ito ay church na, organized na, hininto na niya yung pagsusuport. So, ito'y ginagamit ko lang na example ng pagkakaroon ng double standard. Okay? So, tayo bilang mga Kristiyano, pag sinabi natin that the Bible is the sole authority of our faith and practice, ibig sabihin, ito lang po yung ginagamit natin na standard ng pamumuhay natin at hindi na tayo tumitingin sa iba bilang standard ng buhay natin. Okay? Biblia lang. At yun nga po yung pagiging faithful to a high moral standard. Second is devotion to telling the truth. Ayan rin po yung isang ibig sabihin ng a man of integrity na talagang kung magsalita siya, walang halong kasinungalingan. Bagkus siya ay faithful at patuloy na nagsasabi ng totoo at katotohanan. Sabi ng banal na kasulatan, hindi dapat pwedeng labasan ang ating dila o ating bibig ng sweet water and bitter or salt water. Ano pa ibig sabihin? Hindi dapat yung bibig natin ay magkaroon ng double standard. Okay? Na kung saan, nilalabasan niya ng kasinungalingan at ng katotohanan. Kung ang lumalabas sa bibig natin ay totoo, huwag na nating hayaan na labasan niya ng kasinungalingan. Naintindihan niyo po? Yan. Sapagkat, kung ikaw ay merong double tongue, kung tawagin, sinungaling minsan, totoo kung minsan, masasabing wala kang integridad na tao. Okay. So, maaaring sabihin niya, Pastor, di ba marami naman ganyan na tao? Totoo po, hindi natin tinatanggi marami. Pati mga pastor katulad ko. Nagsasabi rin ng kasinungalingan. Pero hindi po yung ibang tao ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay ang banal na kasulatan. At integrity, sabi nga ito po ay tinuturo ng banal na kasulatan. At sabi nga rito sa ating text, sabi rito, better is the poor that walketh in his integrity
na sa katotohanan lang, sa aking pag-observe sa mga tao sa sanlibutan na ito, karamihan ng mga taong makikita natin na mayroong integridad ay mahihirap na tao. Kung sino naman yung mga mayayaman, bihira ka lang makakita ng mayroong integridad sa kanila. Mamaya maunawaan nyo yan habang tayo ay nag-aaral nito. Okay. Pero nawa, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng word na integrity. Okay. So marami nga dyan, mayayaman, mapipera. Pero punong-puno pa rin ng pagsisinungaling. Punong-puno pa rin sila ng panluluko sa kanilang kapwa, pandaraya, na nagpapahayag ng kawalan nila ng integrity sa kanilang buhay. Not only faithfulness to high moral standard, a devotion to telling the truth, but thirdly, a conduct that conforms to biblical standard. So halos magkaparas lang naman doon sa una kanina eh. Yung pamumuhay na naaayon sa standard ng banal na kasulatan. Kaya nga kung ang buhay natin sa biyaya ng Panginoon ay naaayon sa standard ng Biblia, tayo po ay mapalad na tao dahil masasabi po na tayo po ay isang tao na meron pong integrity. Pero marami dyan nagsasabi, ang hirap naman, pastor. Meron ba makakagawa dyan? Okay. So, kung babasahin nyo ang Biblia, may mga tao na nabuhay na merong integrity. Na ibig sabihin, kung yun din yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, magaganap yan sa buhay natin sa tulong ng ating Panginoon. Hindi natin gagawin mamuhay ng may integrity sa ating sariling kakayahan. Kung makita nga nyo yung ating binasa kanina doon sa Exodus chapter 20, ang pagkakaroon ng integrity ay hindi po nanggagaling sa tao mismo. Hindi po gawain ng tao yung siya ay mabuhay na mayroong integrity. Tignan nyo ha, merong sinasabi rito. Dito po sa Genesis chapter 3, verse 6. Sabi rito, God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. For I also withheld thee from sinning against me, therefore suffer I thee not to touch her. So bakit masasabi, yung kasing hari, kinuha niya yung si Sarah para maging asawa. Pero sa kabila ng pagkuha niya kay Sarah na kanyang asawa, hindi niya ginalaw. Okay? So bakit hindi niya ginalaw? Kinuha niya bilang asawa. So ito ngayon, sabi ni Abimelech, ako ay inosente sa bagay na yan. Ako ay righteous sa bagay na yan. Ako ay matuwid sa bagay na yan sapagkat hindi ko ginalaw yan. Okay, pero anong sabi ng Panginoon? I withheld thee from sinning against me. Therefore, suffered I thee not to touch her. Ibig sabihin, yung hari na si Abimelech, hindi niya ginalaw si Sarah sapagkat siya po ay pinigilan ng Panginoon na galawin si Sarah. Kaya nga dito po nakikita natin that integrity does not come from man. Kung meron man tao na masasabing siya ay merong integrity, yung kanyang integrity ay bigay po ng ating Panginoon. Kaya nga po, tayo rin po ay pwede pong pagkalooban ng Panginoon ng isang pamumuhay na merong integrity. Kung yan po yung ating pagnanasa, yan po yung ating panalangin, yan po yung ating goal sa ating buhay, na tayo nga po ay makapamuhay na merong integrity. Walking in integrity must be the routine of every believers in their day-to-day life. Na ibig sabihin ng pagiging o pagkakaroon o pamumuhay na may integrity ay nawa ito po ay nagiging routine ng buhay natin. Ano ba ibig sabihin ng routine? Hindi yung nagkaroon ka lang ng integrity sa isang araw na perform mo lang, naging upright ka, nagiging just ka, but other days, hindi na.
Okay. O kaya pa minsan-minsan ay nakikita sa iyo yung pagiging o pagkakaroon ng integrity sa buhay mo. But most of the times, hindi nakikita. Ayan, so pag sinabing routine, talagang nangyayari yan. Okay. So kagaya ng mga ginagawa natin araw-araw, yan po ay tinatawag na routine. Ano ba yung mga ginagawa nyo araw-araw? Yan, paglalaba, pamamalansya, o kaya pagpasok sa trabaho, pagluluto. Those are routine kung tawagin natin. Na ibig sabihin, ganyan po dapat din ang nangyayari sa atin pagdating sa pamumuhay na merong integrity. So how would a believer be able to routinely live with integrity? Yan po yung isang katanungan na atin sasagutin mula sa banal na kasulatan. And here are the following qualities that believers must possess to be able to routinely live with integrity. First quality natin pong makikita sa banal na kasulatan is that serving unselfishly. Kung tayo man ay maglingkod sa tao man o sa Diyos, nawa po ay matutunan natin na maglingkod unselfishly. Alam niyo ba yung unselfishly? Naglilingkod na hindi iniisip yung kanyang sarili. And the word serving or service, from the word servant or the word servant, sabihin na lang natin, ay ganun din po naman ang ibig sabihin niyan. Pag ikaw ay tinuturo mo yung sarili mong servant at ikaw ay naglilingkod, hindi mo dapat iniisip ang iyong sarili, kundi ang iniisip mo lang yung iyong pinaglilingkuran at yung ginagawa mong paglilingkod. Pero ngayon, naiiba na yung term ng servant. Pag sinabing public servant, yung mga naihalal na public servant sa mga bansa, kagaya rito sa ating sa Pilipinas, kadalasan sa kanila, or most of them, walang inisip kundi yung kanilang sariling kapakanan. Okay? Tatakbo bilang public servant. Ano ibig sabihin? Bilang congressman, bilang senador, bilang gobernador, bilang mayor, o anuman posisyon ang kanilang tinatakbuhan. Ayan, alam nilang sabihin yung public servant. But pag sila ay nakaupo na, hindi talaga sila totoong servant. Hindi talaga sila naglilingkod sa tao. Kung ano man yung mga ginagawa nila, lahat ng ginagawa nila, mga aksyon sila, kadalasan ay para sa kanilang sarili. Para sa kanilang ikabubuti. Kasi pag umupo na yan, iniisip na kung paano babawiin yung kanyang gastos nung nakarang eleksyon. At wala pong politiko na tumatakbo sa eleksyon na hindi gumagastos ng napakaraming salapi. Mayor lang. Hindi ka pwedeng tumakbo sa pagka-mayor na wala kang 10 million. Yan po. Mayor pa lang yan, ha? Okay? So, magkano lang ang sweldo ng mayor? May nakakaalam ba sa inyo kung magkano ang sweldo ng mayor? So, alam ko, nagdidepende yan kung saan siya lugar nagme-mayor. Kung sa mga city, meron pang tinatawag na first class city. Meron din second class city. So, nakadepende kung anong klase ng syudad ang kanilang inuupuan bilang mayor. Okay, kung mataas na uri ng syudad yan, mas malaki ang sweldo. Ganon din sa probinsya, sa mga hindi syudad. Okay, kung third class na bayan yan, mababa lang ang sweldo. Pero aywan ko kung bababa ng 50,000 ang sweldo ng pinakamababang ng mayor. Pero ganon pa man, kahit sa pinakamababang bayan, hindi ka pwedeng tumakbo na wala kang milyon-milyon na gagastusin sa pagka-mayor. At yan po yung katotohanan. Eh magkano nga lang ang sweldo? Sa 3 taon na pag-upo, ni yung kalahati ng ginastos, hindi pa maibabalik. Okay? So bakit pagugustuhin tumakbo? Yan. Para maglingkod ba talaga sa bayan? Hindi po. Kasi mas malaki ang balik pag sila ay nakaupo na. Okay? So, ganyan po. Pero pagdating sa pagsiserve, dapat po intindihin natin
service is yung, ibig sabihin yung naglilingkod ay dapat siya po ay merong puso na unselfish. Hindi po iniisip yung kanyang sarili. Okay. So, sa panong paraan? By not taking wages. Kaya nga po ang pastor, kasi ang pastor, ang tawag dyan, lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga, pag sinabing pastor ang isang tao, napakababa ang tingin sa kadahilan ng tinitignan nila sa pinansyal. Okay? Hindi nila tinitignan kung ano ang kanyang gawain. So, tinitignan lang nila yung kanyang financial capacity o capability. At alam naman natin na hindi nga mayaman ang pastor at hindi tumatanggap ang pastor ng malaking halaga. Okay? Kaya ganun na lamang na nilalait-lait, minamaliit. Pero, ang pastor kasi ay lingkod. Kaya nga po hindi tumatanggap ng sweldo o hindi po sinisweldohan ang pastor. Doon may mga pastor din naman na ang tawag sa kanila ay hireling. Okay. Ibig sabihin po ng pastor na hireling, hindi po siya tinawag ng Panginoon. Tinawag siya ng church kasi nawalan sila ng pastor. Kailangan nila ng magpapastor sa kanilang church. Okay. So meron silang kinausap ngayon na pastor na magpastor sa kanila. At unang usapan sa mga hireling, pagka kinukuha silang pastor, sweldo. Yan. At sa US, madalas nangyayari yan kasi maraming mga nagre-resign na pastor sa US, ayon sa balita at saka na mga nababasa ko. At pag may nag-apply na magpastor, unang-una po yung demand, yung sahod, yung tirahan. Okay? At lahat na ng mga benefits, kagaya ng sasakyan, bayad sa mga bills, kasama na lahat yan. Kung yung church hindi niya ma-meet yung demand ng hireling na pastor, wala silang pastor. Ayan po yan. Pero meron po talagang pastor na tinawag ng ating Panginoon, na handang maglingkod sa ating Panginoon, na hindi iniisip yung sahod. Sabi rito sa Numbers, ito po ay si Moses. Si Moses po ay lingkod ng ating Panginoon. Ayan. Kaya tinawag na lingkod, lingkod. Servant po yan. Okay. Sa Numbers chapter 16, verse 15. Sabi rito, and Moses was very wroth, and said unto the Lord, respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. Na ibig sabihin sa kanyang paglilingkod, hindi siya kumukuha sa mga tao. Okay? Nang ano pumang bagay. Wala siyang tinatanggap na sahod bilang lingkod ng ating Panginoon. Ano ba ang gawain ni Moses? Ang gawain ni Moses ay ilid lang niya naman yung mahigit 1 milyon na tao. Pinag-usapan dito, 1 milyon na tao. Ililid niya mula Egypt patungo sa Promised Land. Pero dahil lingkod siya, wala siyang tinatanggap na kahit ano bilang sweldo. Okay. So, kung walang sweldo, ano na mangyayari sa pastor? Yan yung kwan. Sabi naman ng Biblia, they that shall preach the gospel shall live by the gospel. Ibig sabihin dyan pa rin sila pakakainin sa kanilang paglilingkod ng ating Panginoon. Kaya nga dapat ang pastor masigasig, masipag. Talagang nagbabahagi ng ebanghelyo. Ayan po. Kasi kung ang pastor hindi na magbahagi ng ebanghelyo, wala po siyang support na tatanggapin. Hindi siya mabubuhay. Kasi biblical po yan eh. Kailangan mabuhay sila sa pamamagitan ng pagpapayag ng ebanghelyo. Kasi sa kanilang pagpapayag ng ebanghelyo, diyan po manggagaling yung kanilang ikakabuhay sa mga tao na mababahagi na ng ebanghelyo, madidisciple, madadala sa church, matuturuan ng mga katuruan ng ating Panginoon. Sila rin po ang magpapakain sa pastor. Pero kung ang pastor ay tamad, hindi po pwedeng asahan ng pastor na siya ay bubuhayin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang gawain.
Ano nangyayari ngayon sa mga pastor na tamad? Naghahanap ng support sa iba't ibang mga malalaking churches. Yung ibang pumupunta sa ibang bansa upang manghingi ng support. Bakit ganon? Sabi ng Biblia na sila dapat nabubuhay sa Ebanghelyo. Okay. Kaya hindi sila nabubuhay sa Ebanghelyo dahil hindi sila nagpapahayag ng Ebanghelyo. Simple lang naman eh. Okay. Do hindi lang naman sinusulo ng pastor yan. Pero kadalasan yung pastor na nagpapahayag ng Ebanghelyo, tinuturuan din yung mga tao na magpahayag ng Ebanghelyo. Kasi hindi lang pastor ang inutusan ng Panginoon na magpahayag ng Ebanghelyo, kundi bawat mga mananampalataya dapat matuto rin na magbahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun na yung tulong. Hindi man nyo binibigyan yung inyong pastor ng ikakabuhay niya, personal. Pero pwede kayong maging katulog ng pastor sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, pag-aakay ng mga tao. At doon po sa pag-aakay nyo, nagkakaroon ng ambag-ambag na pagtutulong-tulong upang yung pastor ay mabuhay. Saan naman kukunin ang ikakabuhay ng pastor dahil hindi nga naman magbibigay personal yung mga members. Siyempre, kinukuha yan sa tithes and offerings. Pero huwag niyo pong isipin, lahat po ng tithes dito ay sa pastor. Meron po mga churches dyan na nagtuturo na ang tithes ay sa pastor lamang. Kung gagawin natin dito yan, walang mangyayari rito sa gawain. Wala tayong pang-support sa mga pastors na na-send out natin. Kasi nga, sa totoo lang, ang tithes natin dito, halimbawa sa 100%, ang tithes natin umaabot sa 85%. 15% lang ang offering na pumapasok. Okay. Kung yung 85% ng pumapasok lahat ay sa pastor, paano naman yung mga send out natin? Paano naman yung panggastos? Halimbawa, aabot tayo ng 100,000 isang buwan. 85,000 lahat mapupunta kay pastor. Ang yaman naman ni pastor. Okay. Paano naman yung gagastusan na iba? So, by not taking wages, dito po nag-umpisa ako tumanggap ng support kasi ang tawag dyan eh. Ayan, nag-umpisa tayo sa wala kasi rito. The first time na tumanggap ako ay 500. Buti nga, nakakatanggap na ako ng 500 noon. A week. Ibig sabihin sa isang buwan, nakaka2,000. Okay? So, ganun lang. Mission pa lang dito noon. Nag-uumpisa. Wala namang pinag-umpisan kundi kaming pamilya eh. But glory to God kasi nga, pagdaan ng mga panahon, ayan, dumadami naman ang mga tao. At yung support na tinatanggap ko, bunga ng pagpapagal at pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon ay nadadagdagan. Ayan po yung nangyayari. At hindi ko ginawa na manghingi ng support kahit kailan, kahit saan. Lahat ng support na tinatanggap ko ay galing dito. Tumanggap man ako noon sa mga kapatid ko, pero hindi ko nagawa ang manghingi sa kanila. Dahil hindi ko ugali ang manghingi sa tao. Yan po yung katotohanan dyan. Alam ng misis ko, alam ng mga anak ko yan. Hindi ko ugali ang manghingi sa tao. Kung nanghihingi man ako, walang iba akong hinihingan kundi ang Panginoon. At Panginoon lamang. Pero siyempre titignan ko rin na ako ay karapat-dapat na humingi sa Diyos. Okay. Kakahiya naman, nalalapit ako sa Diyos, manghihingi ako na wala akong ginagawa. Lingkod ako ng Panginoon. Dapat gawin ko rin yung aking tungkulin bilang lingkod ng Diyos. And I have to do it unselfishly. Na hindi nagdidemand ng wage. Not only by not taking wages, but by not thinking self. Hindi iniisip yung sariling kapakanan. Maraming mga lingkod ngayon, na unang iniisip nila yung kanilang kapakanan. So yung mga nagsasabing sila ay lingkod, pero unang iniisip ang kanilang kapakanan, hindi sila totoong lingkod ng Diyos. O lingkod. Lingkod ng tao o lingkod ng Diyos. Kasi ang lingkod, iniisip niya yung kanyang pinaglilingkuran.
Halimbawa, lingkod ng tao, public servant. Dapat iniisip niya yung kapakanan ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran bago isipin yung kanyang sarili. Gawin muna niya kung ano yung nararapat para sa mga pinaglilingkuran niya bago niya isipin yung kapakanan ng kanyang sarili. Dito po sa Colossians chapter 3, verse 23. Ang sabi rito, in whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. So maliwanag po yan, gagawin pura sa Panginoon. Halimbawa, lingkod ka ng Diyos, tayo naman lahat ay lingkod ng Diyos. Ano man ang gagawin natin? Gawin natin yan para sa Panginoon. Huwag sa sarili. Ayan po. At yun ngayon nakakalungkot, marami pong mga naglilingkod na hindi naman talaga totoong ginagawa yung gawain ng lingkod. Kasi yung kanilang ginagawa hindi naman para sa pinaglilingkuran nila, kundi para sa kanilang sariling ikabubuti at kapakanan. At yan po yung nakakalungkot. Okay? Na minsan habang nagsasalita ako rito, lagi kong naisip yung mga kapwa pastor. Hindi ko nga maintindihan bakit kasi maraming ganyan na pastor. Hindi ko talaga balak o wala sa akin yung isipan na sira na ang pastor. Pero yan po yung nakikita ko kasi, malinaw kasi. At sila yung madalas kong ginagawa ng example kami. Siyempre kasama na ako dyan, pastor ako eh. At nakakahiya, pero totoo po nangyayari yan. Lahat na lang iniisip patungkol sa kanilang sariling kapakanan. Ayan, hindi man lang makasali rin sa mga bagay na kung saan talaga puro paglilingkod na walang anuman tatanggapin o walang anuman para sa kanilang sarili. Pagdating sa mga mission conference kasi minsan may mga namimigay yan, maraming namimigay, anuman yung mga ibigay, okay, ng mga goods or kinds. Marami sa mga katulad ko na pastor pupunta riyan dahil lang sa mga ibinibigay sa kanila. Okay? Hindi para matuto at sa ganon ay mas mapagbuti pa yung paglilingkod sa ating Panginoon. Kundi nagpupunta dahil lang sa mga bigay-bigay. Minsan napunta ako sa isang pastor, kilala ko, pinapakita niya, lahat ng ito, sabi niya, may mga sombrero, may mga bags, iba't ibang klase. Lahat yan, nakukuha ko sa mga conference na ina-attenan ko. Di ba nakakalungkot? Nasaan ang pagiging integridad? Nasaan ang integridad? Kung doon lang pala ang puso ng isang tao. At paglilingkod na pinag-uusapan dito. So by not taking wages, by not taking self, by not getting glory and honor. Ang naglilingkod ay hindi iniisip yung glory na mapapasa kanya at yung karangalan mapupunta sa kanila. Okay? Pero tignan nyo itong mga sinasabing lingkod ng bayan. Alam nyo, wala silang iniisip kundi yung kanilang karangalan o yung parangal na matatanggap nila sa tao. Gagamitin nila yung pirang bayan para ibigay sa mga tao na dapat lang naman. O kaya gumawa sila ng proyekto na dapat lang naman gagawin nila, pero yung gagastusin ay manggagaling sa pera ng taong bayan. Pagkatapos ng proyekto na magawa, andyan na nagpapapicture, okay? Andyan na may mga tinatanggap na plaque of appreciation, na nagpasalamat, ayan, kinikilala, na parabagang sila mismo sa kanilang bulsa nang galing yung mga ginastos sa pagpapatayo, anuman yung ipinatayo nila. At andyan yung pangalan nila napakalaki. A project by, hindi naman sinabi, a project by the people of the city of Caloocan. Hindi naman po yun yung nilalagay. Kundi ko, sino yung taong nagpagawa niyan o yung politikong nagpagawa niyan, yung kanyang pangalan ang nandyan. Bakit mahilig sila sa paglalagay ng pangalan? Dahil sa gusto nila, sila ay
parangalan ng tao at i-glorify ng tao. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31? Whether you eat or drink or whatsoever you do it all for the glory of God. Na tayo bilang mga lingkod, titignan natin na pag naglilingkod tayo, dapat naglilingkod tayo unselfishly. Huwag nating isipin yung parangal. Huwag nating isipin yung kaluwalhatian. Lahat yan sa Panginoon. Upang sa ganoon, makapaglingkod tayo ng maayos. Makapaglingkod tayo ng katanggap-tanggap at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Doon sa mga sumasama, sa mga soul winning, sa mga pagtuturo ng bata, gawin nyo lang na huwag nyong isipin yung inyong sarili. Gawin nyo yan nasa puso na wala kayong iniisip kundi ang mabigyan ng kaluwalhatian at kaluguran ang ating Panginoon. In that way, pag kayo po ay ganyan sa paglilingkod, kayo po ay matatawag na naglilingkod unselfishly. At hindi lang yun, ang kauwian yan, matatawag din kayo na merong integrity or man of integrity. Second quality that believers must possess to be able to routinely live with integrity. Not only serving unselfishly, but performing vows. Alam niyo po, Pastor, paano naging kasama yan sa pagkakaroon ng integrity ng isang tao? Alam niyo kasi, tingnan niyo, pagka yung tao mahilig mangako at hindi ginagawa, ano sa tingin niyo, meron bang integrity ang taong yan? Wala po. Ano ang tingin mo dyan sa tao na mahilig mangako pero hindi ginagawa yung pangako? Anong tawag dan? Sinungaling. At ang sinungaling, pagiging sinungaling ay opposite ng pagkakaroon ng integrity o the opposite of integrity, lying. Kasi ang integrity, isa sa mga synonyms niyan ay truth or telling a truth. Hindi sinungaling, ibig sabihin, kundi nagsasabi ng totoo. So, meron po tayong example na titignan dito sa Book of Judges, chapter 11. Ito po si Jephthah. At gusto ko makita nyo kung paano po itong si Jephthah tinutupad yung kanyang pangako. Dito po sa Judges 11. Okay, so gusto ko lang tingnan muna yung pangako niya rito. Dito po sa verse 30. 11:30. And Jephthah vowed a vow unto the Lord and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands. 31. Then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Naintindihan niyo po yung sinasabi riyan? Ang sabi niya, kasi nga makikidigma sila, Jephthah. Okay? Ang kalaban nila yung mga Ammonites. So ang sabi niya, kung kami ay magtatagumpay, Panginoon, laban sa mga Ammonites, sa aking pagbabalik, yung unang sasalubong sa akin, ay i-offer ko bilang burnt offering. Ano po ang mangyayari pag in-offer na bilang burnt offering? Ano pong ginagawa doon sa in-offer bilang burnt offering? Pinapatay, pinapadugo, nilalagay sa altar, sinusunog. Ganun po yan. Okay. Yun po yung pangako niya.
Si Jephthah ba masasabi na merong integrity? Dito po sa verse 30. Saan ba yun? Judges 11. Oh, hindi ko pala nailagay dito. Okay. So, dito sa 34, tingnan muna natin dito. So, pagkatapos na nagtagumpay sila, kagaya ng hinihingi niya sa Panginoon. Ito ngayon, pag-uwi niya, sabi sa 34, and Jephthah came to the Mizpeh and to his house. Muwi sabay ha? And behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. Beside her, he has neither son nor daughter. Ang sumalubong sa kanya ay yung kaisa-isa niyang anak na babae o kaisa-isang anak. Okay? At alam niya, mayroon siyang pangako sa Panginoon na yung sasalubong sa kanya, pag-uwi niya, unang-unang sasalubong, ay kanyang i-offer as burnt offering. Ibig sabihin ngayon, pagkakita niya sa anak niya na siya ay sumalubong, naalala na niya yung kanyang vow sa Panginoon. Kung kayo kaya ay nangako ng ganon, kagaya ni Jephthah, at yung anak niyo ang sasalubong sa inyo, ano kayo mangyayari? Okay. So kasi, pag sinabing performing a vow, we have to perform it without hesitation. Kung si Jephthah ay walang integrity, nung nakita niya yung kanyang anak na sasalubong sa kanya, dapat nakaramdam na siya ng paghihisitate upang i-offer yung kanyang anak. Pero hindi natin nakitaan ng hesitation si Jephthah. Tingnan nyo ha, ano ang sabi niya sa 35? And it came to pass when he saw her that he rent his clothes and said, Alas, my daughter, thou hast brought me very low, and thou art one of them that trouble me. For I have opened my mouth unto the Lord, and I have to think first if I am going to perform it. Hindi po ganoon ang sinabi niya, no? Pag-iisipin ko muna kung gagawin ko, hindi. Pero ang sabi niya dito, I cannot go back. Hindi na ako pwedeng magdalawang isip, hindi na pwede akong umatras. Wow. Yan po yung isang man of integrity. Ibig sabihin, ano man yung kanyang pinangako, kanyang tutuparin. Kahit ito man ay nangangahulugan ng kanyang losses sa kanyang buhay, ang pangako ay pangako. Yan po. Pag hindi mo natupad yung pangako mo, wala kang integrity. So performing a vow without hesitation and performing a vow without change of mind. Dito ba nagbago ba ang isip ni Jephthah nung nakita niya yung kanyang anak? Hindi po. Pastor, hindi pa naman ini-offer eh. Okay, so tignan natin dito sa verse 39. And it came to pass at the end of 2 months that she returned unto her father, who did with her according to his vow, which he had vowed. And she knew no man, and it was a custom in Israel, that the daughters of Israel went yearly to lament the daughter of Jephthah the Gileadite 4 days in a year. Itinuloy ba niya na ini-offer yung kanyang anak? Sabi rito, sa verse 39, ginawa nga niya according to his vow, which he had vowed. Ginawa niya kung ano yung ipinangako niya sa ating Panginoon, na i-offer yung kanyang anak sa ating Panginoon. Okay. So, ganun po kahalaga ang pangako. Kaya tayo po, bago po tayo mangako, ay naway siguraduhin natin na hindi tayo magbabago ng isip o wala tayong hesitation na gagawin pagkatapos tayo ay makapangako. Sapagkat
Pagka ganun po tayo ay pwede po tayong sabihan walang integrity. Hindi po basta-basta ang nangangako. Pero pag nangako tayo, ipanalangin natin sa Panginoon naway ma-perform natin yung ating mga pangako. Isa po sa mga tinitignan natin na pangako natin ay yung pong faith promise. Kaya nga promise yan omission giving. Pero we call it a faith promise. Na ibig sabihin po, pag nag-fill up tayo ng form para sa ating pangakong support sa mga missionaries, talagang yan po yung ating ipe-perform by the grace of God. Na ibig sabihin na isulat na natin yan. So ipanalangin din naman sa Panginoon na ibibigay niya yan sa atin regularly upang maibigay din natin yung ating ipinangako na support para sa mga missionaries. Ganun po yan. So ang talakay ko nga kanina, nabanggit ko nga na integrity ay manggagaling sa Diyos, hindi po nanggaling sa tao. Kaya nga po, yung pong kakayahan natin na i-perform yung vows natin, hindi rin po nanggagaling sa atin yan. Sapagkat wala pong taong perfect na lahat ng kanyang pangako ay kanyang mape-perform. But by the grace of God, by the help of God, ano man yung mga pinangako natin, magagawa natin i-perform. Kasi andyan ang Diyos na mag-i-enable sa atin. Do it by faith. Pag nangako tayo, ibig sabihin ang Diyos ang tutulong, Diyos ang mag-enable sa atin, upang sa ganon, ano man yung mga pangako na sa akin, na binitawan na natin, o nagawa na natin, ay ating mape-perform sila. Kasi mahirap po yung tayo ay bansagan na tao na walang integridad. Ako nasabihan na minsan yan, pati pamilya ko dinamay. Pero sana totoo yung kanyang sinabi. Okay. So, hindi ko alam kung anong basihan niya. Bakit nasabi na wala akong integridad? At yung pamilya ko. Ibig sabihin lahat ng anak ko, walang integridad. Okay. So, pero that is water under the bridge. Yan. Pagka naalala ko, wala nang sakit, wala nang bitterness. Kundi, andun lang yung masaya ko dahil kahit papano naman yung nagsabi naman ay natuto naman humingi ng sorry. So, performing above, serving unselfishly. Third quality that believers must possess to be able to routinely live with integrity is that rejecting bribes. Or rejects bribes. Alam niyo po yung bribe? Suhol? Okay? Usong-uso ba rito sa sanlibutan yung suhulan? Bribes. Okay? Yan po yung dahilan kung bakit patuloy na marami pong cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Yan po yung dahilan kung bakit ipinupurso nila yung vaccine. Because of kickbacks or bribes. Kasi yung mga nag-order ng mga testing kits, taga-DOH. Nag-order ng vaccine, taga-DOH. Bawat procurement na ginagawa nila, meron silang kickback dyan, kung tawagin bribes. Okay? So, isa nga sa mga prueba kung bakit naniniwala tayo na malaki ang kita nila dyan, kickback, tawagin. Sapagkat minsan nagdesisyon yung National Tobacco Administration at kasama pa yung ilang malalaking kumpanya na sila ay bibili ng mga vaccine sa ibang bansa na hindi dadaan sa gobyerno. Na yung kanilang bibili na vaccine, ipapamigay sa tao, i-injection. Alam niyo, kaagad nag-react ang DOH. Gumawa ng sulat na dapat ibigay sa ating presidente na humahadlang doon sa gagawing procurement ng mga vaccines nitong mga kumpanyang ito.
Bakit hahadlangan kaya ng World Health, ng DOH? Itulong na yon. Tama po ba? Tulong na sa gobyerno. Hindi na nagagastos ang gobyerno. Okay. Sapagkat yung mga taga-DOH, wala silang kikitain doon. Sa ipoprocure ng mga malalaking kumpanya kasama ang National Tobacco Administration. Buti lang nasilip ng mga taga-Senado yan, kagad binulgar. Okay. So hindi natuloy yung paghadlang ng DOH. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, receiving bribes is a sign na wala tayong integrity. Tingnan po natin ang mga verses. Dito po sa 1 Samuel 12:3. Behold, here I am, sabi rito, witness against me before the Lord and before His anointed. Whose hawks have I taken? Or whose ass have I taken? Or whom have I defrauded? Whom have I oppressed? Or whose hand have I received any bribe? To blind my eyes wherewith, and I will destroy it you. Ano po ang ginagawa? O ano po ang nangyayari pag isang tao ay tumatanggap ng bribe? Okay. Bribe blinds the eyes. Yan po mismo yung sinasabi ni Samuel. Paano po binubulag ng tao o binubulag ng bribe ang mata ng tao? Yan. Ibig pong sabihin, kung sino yung nagbibigay, yung binibigyan ngayon, hindi niya nakikitaan ng anumang pagkakamali yung nagbibigay sa kanya. Kahit may mga pagkakamali. Naintindihan nyo? Okay. Malinaw na nakikita nung nabigyan yung mga pagkakamali nung nagbigay sa kanya. Pero, wala siyang ginagawa. Nagbubulag-bulagan. Bakit? Kasi nga, binibigyan siya eh. Ayun po yung gustong ipahiwatig sa atin ng banal na kasulatan. At yan din po yung nangyayari sa sanlibutan na ito. Yan po yung kalakaran. Kung sino yung nagbibigay, siya po yung matuwid. Sa mga korte, ganyan, may mga nababayaran kasi na huis. Ang tawag doon, bribe. Okay. Kung sino nga yung nagbayad, kahit siya ay may kasalanan, siya ay naabsuelto sa kanyang kasalanan. Hindi dahil sa wala siyang kasalanan, hindi sa nakitang wala siyang kasalanan, kundi dahil binulag na ng pera yung mata ng judge. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, kung ano man yung nakikita natin sa sanlibutan, hindi po yan yung kagustuhan ng ating Panginoon. Yung mga nakikita natin na gumagawa ng masasama sa sanlibutan, hindi po sila yung ini-imitate natin dati o dapat. Bagkus, patuloy na tignan natin ang salita ng ating Panginoon. At ito po yung ating sundin. Ito po yung ating isa pamuhay. Na sa ating pamumuhay ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay makikitaan ng integrity. Na ibig sabihin, bawal po ayon sa banal na kasulatan ang pagtanggap ng bribe o kaya pagbibigay ng bribe. Parehas lang po yan, pagtanggap at pagbigay. Kaya po iwasan po natin yan. Okay? Yung mga pagbibigay-bigay ng bribe na yan o kaya pagtanggap-tanggap ng mga bribes na yan. Not only it blinds the eyes, but it perverts judgments. Dito po sa Deuteronomy chapter 16, sa verse 9. 7 weeks. Mali yata dito. 19 pala. I'm sorry. 16:19. Thou shalt not rest judgment, that thou shalt
that thou shalt not respect persons, neither take a gift. Yung gift dyan, bribe yan. Wala naman po nagbibigay. Ito po, ano na yung bribe sa Tagalog? Ito po, suhol ko sa inyo. Meron ba nagbibigay na yan? Anong ginagawa? Anong sinasabi? Regalo ko po sa inyo. So, ginawa lang na term na regalo. Pero sa totoo, yung sinasabing regalo, bribe. Yan. So, sabi po rito sa 19, ha? Tignan natin. Saan na ba yun? Okay. Thou shalt not rush judgment. Thou shalt not respect persons, neither take a gift. For a gift that blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Okay, binabaluktot yung mga kahatulan. Okay, so nakita na natin. Ayan. So, bago ang bista sa korte, nakita na yung abogado ng kabila, nung nagsasakdal, abogado ng nagsasakdal, kainuman niya yung abogado ng naisasakdal, kasama na yung sinasakdal, iisa sila, magkakasama sa inuman. Siyempre sa inuman na yan, hindi lang inuman yan, may mga under the table yan. Pagdating ng bista, okay, yung abogado dapat magtanggol sa nasasakdal, wala na siyang ganang magtanggol. Tuloy, yung judgment na bago, nasa halip na yung nasasakdal o nagsasakdal ay makuha niya yung hustisya na kanyang habol doon sa kanyang sinasakdal, dahil by ginawa nga yung sinasakdal niya na hindi maganda o kasalanan, hindi na nangyari sapagkat naliko na yung judgment. Okay. So, ang trabaho kasi ng abogado, ipagtanggol, ayan, o kaya ipaglaban kung ano man yung dapat ipaglaban ng nagsasakdal. Kaso lang minsan, ngayong mga nasasakdal na may ginawang kasalanan, napapawalang sala sapagkat gagawain ng pera dahil sa pera o bribe na ibinibigay sa abogado. Hindi lang po yung huwes, kundi yung abogado. Ayan. So kakausapin na ngayon nung abogado nung nagsasakdal. I-discourage na niya yung nagsasakdal kahit malakas yung ebidensya. Bakit? Kasi nga tumanggap siya ng malaking halaga. Ganyan po yung nangyayari. O kaya makipag-ariglo na lang, ayan, ganyan yung mga tema dyan. Okay, kahit po ang gusto nung ginawan ng masama ay makulong yung kanyang isinasakdal, yung gumawa ng hindi maganda. Pero hindi na nangyayari. Hindi na rin nagaganap yung mga matuwid na hustisya kung tawagin natin. Okay, so that blinds the eyes, that perverts judgments. Yan din po yung sabi rito sa Proverbs 17:23. Okay, so Proverbs 17:23. A foolish son is a grief. Ay, mali. A wicked man taketh a gift out of thy bosom to pervert the way of judgment. Okay. Sino rin yung tumatanggap ayon sa banal na kasulatan? Wicked. Yan. Kahit sabihin mo ikaw ay matuwid. Pag ikaw ay tumanggap ng bribe, ang sabi ng Biblia, ikaw ay wicked. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Ganun na rin pag ikaw ay nagbigay ng bribe. Wala na kayong pinagkaiba sa tumatanggap ng bribe. Nagbigay ka ng bribe, ikaw rin ay wicked ayon sa banal na kasulatan. Kaya ito po yung tandaan natin. Yan, yung mabuhay tayo na may integrity. Yan nga po, better is the poor. Di bali nang tayo ay magiging mahirap. Basta meron tayong integrity. Kaysa yung mayaman naman tayo, na wala naman tayong integrity. Mismo ang Biblia ang nagsasabi niya. Bakit? Kasi nga yung merong integridad, kahit hindi siya mapera, siya ay approved sa Panginoon. Yung isa, mayaman man, pero walang integrity, ay siya po ay kinamumuhian ng ating Panginoon. So, rejects bribes.
that blinds the eyes, that perverts judgments, and make one greedy. Yan, yung pong pagtanggap ng bribe, ay siya rin po ay nagdadrive sa isang tao upang magiging greedy. Ano ba yung greedy sa Tagalog? Ganid. Okay. So, alam niyo po, yan nga po sa ating gobyerno dahil naging kalakaran na yan. Ang tawag na nila dyan is OP. Pag pa mga project, laging merong, ewan ko kung bakit ganyan na, no? Pero, sa totoo lang talagang kung ano lang mga yan, mga kickback lahat yan. Merong porsyento si ganito, merong porsyento si ganito. Si congressman, ganito ang kanyang porsyento. Ibig sabihin, ibibigay ng kontraktor yung porsyento kay congressman. Kasi yon daw ay SOP. Pero sa totoo lang, kung ang Bibliang pagbabasehan, hindi dapat tatanggap si congressman. Ang nangyayari sa mga project, milyon-milyon na nga ang halaga halimbawa, kahit hindi pa aabot ng 1 milyon, hindi pa maganda yung pagkakagawa. Ultimo waiting shed nga ngayon, milyon ang halaga eh. Yung flagpole doon sa Luneta, kung mapunta kayo roon, 12 million. Flagpole, 12 million. Kickbacks or bribes. Kasi nga, merong tatanggap talaga dyan. Mula doon sa kontraktor, ibibigay yung pera sa kontraktor, pero meron ng agreement. Yung ganito, para kiganito, kiganito, kiganito. Doon sa 12 million na yun, baka 1 million lang ang napunta sa flagpole. Yun na yun. Bakit? Kasi nga, bakal lang naman eh. Ganito kalaki, yung una, paliit ng paliit. Okay. Yung bakal ba na ganito, tubo na ganito na 20 feet, meron na bang 1 million yan? Baka hindi mo pa, wala pang 100,000 ang halaga niyan. Kaya nga, gano'n na lamang kung kutsahin, pagsalitaan yung mga nasa gobyerno natin, yung mga nakaupo sa gobyerno. Dahil sa kanilang pagiging greedy sa kapirahan. Dati nga, ewan ko akong, alam ko tuloy-tuloy pa rin ngayon. Halimbawa, isang general, chief of staff ng army, magre-retire. Meron silang sinasabing pabaon. Okay. Yung pabaon, range from 40 million and up. Pabaon yan. Magre-retire na yung PNP chief. Saan nila kukunin yan? Wala namang pundo na nakalaan doon. Okay. Minsan, kukunin nila sa mga negosyante yan. Okay. So yung mga negosyante, magbibigay yan kasi nga, protection money yan eh. Kung tawagin eh. Okay. Pero yun na nga po, naging kalakaran na because nagiging greedy na ang tao. Ayan sa mga bribes na ganyan. Pero dapat mahinto yung mga yan. Kasi hindi naman yan. So dito sa atin sa gawaing espiritual, nawa po, yan man yung nangyayari sa sanlibutan, ay maiba tayo. Kalimutan natin yung bribes na yan. Dahil hindi yan nakakatuwa sa ating Panginoon. Rejects bribes, perform vows, serving unselfishly, and fourthly, or fourth quality is honesty. Ano ba yung honesty? Pagiging tapat. Tapat ba yun sa Tagalog? Okay? So tingnan natin dito sa 2 Corinthians 7:2. So ito pong mga points natin, binabase ko lang doon sa ibig sabihin ng integrity. So dito po sa 2 Corinthians 7:2 ay atin pong buksan dito at tignan natin kung anong binabanggit ng banal na kasulatan. Sabi niya rito, receive us. We have wronged no man. We have corrupted no man. We have defrauded no man.
Okay. So, ano ibig sabihin niyan? Yung mga hindi, pagka sinabing honest, siyempre unang-una dyan, hindi siya liar. Ang isang taong honest, hindi po siya sinungaling. Ayan. Paano ka ang tao ay sinungaling? Masasabi bang honest siya? Honest ako pero sinungaling lang ako paminsan-minsan. Pwede ba yun? Contradiction. Okay. And a liar ay hindi pwedeng tawagin din na isang tao na merong integridad. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, alam natin ang lying ay hindi po galing sa ating Panginoon. Ang lying po ay gawain ng laman. At ito po ay nagmula sa dyablo, hindi po nagmula sa ating Panginoon. Diba? Yung pong sabi niya doon, Father, the devil. Okay, so ano pang sabi rito? O John 10, John 8. Okay, John 8. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Hindi siya nananahan sa katotohanan, ang sabi rito. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. And for he is a liar, and the father of it. Ang dyablo ay sinungaling, sabi rin, at ama ng mga sinungaling. Nawa ito po yung tatandaan natin para maiwasan natin ang magsinungaling. Di baling maging honest tayo. Kung halimbawa ay ikabababa ng ating dangal, halimbawa ng ating pride, yung ating pagsasabi ng totoo, magbunyi tayo kung ibababa ng Panginoon yung pride natin. Yung pride na yan, dapat talaga maibaba yan eh. Okay? Hindi yung nananatili mataas. Para para manatili yung pride mo na sa taas na sa pedestal ay kailangan mo magsinungaling ay mag-isip-isip ka bilang isang mananampalataya. Wala pong puwang dapat sa atin ang pride. Lalo sa ating puso. Kalimutan na natin yung pride natin na yan. Di bali na yung fried chicken. At least masarap yun. Okay. So yung pride, hindi natin pwedeng kainin yan eh. Yan. Pero minsan sabi, lunukin mo yung pride mo. Ayan. So mas maganda na yun kaysa naman ikaw ay magsinungaling. Okay. So, minsan may mga pagkakataon na nalagay tayo sa kalalagayan na andyan, kailangan mamili tayo, magsinungaling ba tayo o hindi? Yan. Okay. So, lalo na pagka may pagkakautang kayo at may naniningil, nasilip nyo, parating na. Okay? So, idadamay pa yung anak. Magtatago na sa kwarto. Kung may kumatok, tanungin ako, sabihin mo, wala ako. Yan. Talaga nangyayari yan. Magtago sa pinakautangan. Okay. Okay. Sisingilin nung pinagkautangan, may pera naman na pambayad. Ay, wala akong pera. Ayaw magbayad! Mga Kristiyano, ito po yung tandaan natin. Pag nangutang tayo, magbayad tayo. Ang sinasabi ng Biblia na hindi nagbabayad yung mga wicked. The wicked borroweth and payeth it not. Ngayon kung kayo ay wicked, sige gawin nyo yan. May pera nga kayo, ayaw nyo magbayad. Magsinungaling. Walang integrity. So hindi ko sabi-sabi lang ito po ay sinasabi ng Biblia. Ang Biblia na dapat standard ng ating pamumuhay. Biblia na dapat ito po yung isinasabuhay natin.
Ito po yung dapat nakikita sa buhay natin upang tayo ay matawag na mayroong integrity. Sinungaling ka na, gusto mo pa, tignan ka sa mga tao na mayroong kang integrity, masaya ka. Okay? Not a liar and not a cheater. Ayan, hindi po mandaraya. Okay. So, buti na lang ngayon, wala nang face-to-face sa mga klase. Di ba sa klase, madalas yung pandaraya, kahit Kristiyano, nandadaya. Okay? So, walang cheating, sabi ng teacher. Yan. So, kabi-kabila na pala, kahit saan. Nandoon sa upuan sa kanyang harapan, nandoon yung pagkukopyahan niya kung saan man, o kung saan man sapatos, o pambira. O kaya sinyasan sila ng kaklase, ayan, meron na silang mga science na kuwan. Okay. So, kabi-kabila. Ayan. So, sa ngayon, nakakapag-cheat pa rin naman. Kasi sa halip na yung estudyante nag-aaral, iba ang nag-aaral yung nanay. Okay. Ang sasagot, yung nanay din. Puro tama yung sagot, pero ang natuto at sumagot yung nanay, hindi naman yung estudyante. Yung estudyante, nagsiselfon lang, nag-email lang. Ay, huwag yung sanayin yung mga anak yung ganyan. Hindi sila matututo. Di bali na, kukunti lang yung makuha nila, basta't sila ay nag-aral, sila yung aral. Turuan lang sila i-guide. Oh, si Seth nga minsan umiyak daw, pupunta kay lula niya eh. Nagpapatulong. Bakit? Hindi ka ba tinuturan ni Papa mo? Tinuro naman. Oh, tinuro naman pala eh. Kaso hindi ko nga alam kung paano gawin eh. Ayan. So, hindi na sinabi kung ano yung dapat gawin, basta't itinuro na sa kanya. So, ibig din kasi sabihin, para sa ganun matuto na mag-isip. Okay? Para doon sa kanyang lesson kung anong dapat gawin. Hindi yung puro spoon feeding. Okay? So, yan po, no? Not a cheater. Ayan. So, marami pong paraan kung paano mag-cheat ang isang tao. Ayan, marami ring larangan o areas kung paano nakakapag-cheat. Pati edad nga, dinadaya na ngayon eh. Ako, dahil tumatanda na ako, pag magtatanong sa akin, ilang taong ka na? Ang sagot ko lang, matanda na ako, may edad na ako. Sabi man na sa akin, wala akong pakialam kung may edad ka na, tinatanong ko kung anong edad mo. Nagalit pa. Bakit ano ba yung pakialam sa edad ko? Ay nung sinabi ko, 58. Hindi ako naniniwala. Pambira. Ginagawa pa akong sinungaling. Na para ba hindi ako nagsasabi ng totoo. Kailanman hindi ako nagsinungaling sa aking edad. Yan. Hindi ako gaya ni nung pastor ko. Ayaw magsabi ng kanyang edad. Okay. So, kahit edad lang yan, ayan, kahit biro-biro lang, dapat huwag nating ugaliin na magsinungaling. Kung may nagtanong ng edad nyo, sabihin nyo kung ano yung totoo. Bakit may dahilan ba para huwag kayong magsabi ng totoo at magsinungaling kayo? Hindi naman kayo anak ng dyablo. Oh. Kung kayo ay 16 years old, 16 years old. Yan. Okay. So, gano'n lang naman yan eh. Di ba? Ilang edad, ilang taon ka na, Angel? Oh, tingnan niyo, hindi niya alam kung ilang taon na siya. Okay, so, ayaw malaman kung ilang taon na siya? Okay, not a liar, not a cheater, and not a corrupt one. Ano ba yung corrupt? Ang mga taong hindi honest, masasabing sila ay corrupt. Yan. Okay. So, tingnan nyo yung mga korupsyon ang nangyari sa gobyerno ay ang laging ginagawa nila ay nagre-report sila ng walang honesty. Okay. So, ang isang example din sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin noon, yung Chief Operating Manager, Operations Manager, pagbayaran ng tax. Lumalabas na kanyang kita ay parang
kasing katumbas lang ng kinikita ng mga minimum wage earners. Pwede ba? Yun yung nire-report ng kumpanya doon sa kanilang chief operation manager na kanyang kita sa buong isang taon. Katumbas ng kita ng tumatanggap lang ng minimum wage. Magkano ang minimum wage ngayon? 500? O wala kasing tumatanggap dito ng minimum eh. Puro above minimum eh, kaya hindi nila alam eh. 537. Okay. So, ako hindi ko kasi alam. Hindi dahil hindi ako tumatanggap ng ganyan, kundi wala talaga akong alam dahil hindi ako nagtatrabaho eh. Okay. So, 537. Tapos, yun po yung mga minimum wage earners. Ang manager, pwede bang sabihin tumatanggap ng minimum? Kapanipaniwala ba yon? Hindi po. Pag manager na, siyempre, iba na yung antas ng kanyang sahod, malaki na. Pero bakit pagdating sa bayaran ng buwis, lumalabas na minimum wage earners lang siya? Ang dahilan para lamang matakpan, mabawasan yung babayaran na buwis. And that is corruption. Okay. So, kagaya nga ng mga napabalita rin noon, nung kasagsagan ng pag-iimbestiga sa ABS-CBN. Biro nyo, sa laki ng kanilang mga tax na babayaran, lumiit ng lumiit, dahil sa yung mga tax ng mga empleyado nila, di ba tax ng empleyado nila, dapat bayad sa kanilang personal tax yun. Ibinawas pa sa kanilang babayarang tax. Sa dami ng empleyado nila, sa laki ng mga tax ng mga empleyado nila, na ibawas sa kababayaran nila bilang tax. Kaya nga, ganun po marami mong ginawa ang ABS-CBN noon para bumaba at bumaba yung kanilang tax. At kunti lang yung kanilang bayaran. And that is corruption. Ibig sabihin po, hindi pagsasabi ng totoo. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinuturuan ng banal na kasulatan to live with integrity. At nawa, ito po yung ating panalangin sa ating Panginoon. Ito po yung ating desire sa araw-araw, na tayo ay makapamuhay na mayroong integrity. Upang sa ganoon, sa araw-araw din ay matuwa at malugod ang Panginoon sa atin. Ibig kong sabihin, it is every believer's responsibility to live with integrity. Responsibilidad po natin yan. Ano ibig sabihin pag responsibilidad? Dapat po yun po yung ating pangunahin na pagtuunan ng pansin. Tignan yung ating buhay kung tayo nga ba ay nabubuhay na mayroong integrity sa lipunan na ito na ating kinagagalawan. And it is through integrity that a believer would shine brightly in this world. Na pag ang isang tao o isang mananampalataya ay mayroong integrity, ibig lang sabihin din siya rin po ay nagliliwanag dito sa sanlibutan na ito bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Thank you for watching the preaching, A Man of Integrity. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.